dapat mayroon talaga kayong tinatawag na possession. Because of what? May mga bagay na sabi ng Bible, to a man it seems to be right. Tingin natin tama. Pero yung pala hindi. Bagamat tama siya, pero may time na hindi pala siya tama kasi may mas maliwanag. Bibigyan ko kayo ng example. Itong mga nakaraang buwan, sa pagre-reckoning ng mga elder, lagi ako nagsasuggest ng mga bagay na dapat gawin. Nakikita ko maganda at nagkakatulungan. So bahagi kayo mga nanay, mga kapatiran, ng panunumbalik ng ating lakas at sigla ng gawain. So lagi kayong magtitigil. Kaya ako sinasabi to, may mga ginagawa akong mga suggestions, pero tingin ko maganda. Maganda talaga. Pero yung pala, kailangan laging tuloy-tuloy ang possession sa akin. Tawag, text, tapos pag mahalaga, actually, kahit si Brother Francis, tumatawag siya ng direkta. Tipid siya, pero gumagastos siya. Yung suggestion ko, kailangan may mas maganda pa pala sa kabila nun na na-overlook. Kaya ako sinasabi ko, kailangan masdan nyo ha. Meron tingin natin may maganda na tayong nagagawa, pero kapos pa pala. Right? Kapos pa pala siya. So, mayroon akong nakikita, ilimot-limot ko lang, pinababayaan ko lang siya. Ngayon, ano kaya to? Nang tumawag ko kay Brother Francis, kahit ipinipilit ko yung maganda, inaano niya ako, pinatatakbo niya ako dito sa isang puntos na parang kayo nakakaramdam ako ng pagkainig sa laman ko. At lagi yung tatandaan, sinasabi ko ba, kailangan ma-experience doon. Pag nararamdaman ninyo, laging yung attitude, babaguhin ninyo. Susunod kayo lagi. Otherwise, dadalhin ka sa hindi tama ng espiritu yan. Iniiwasan ko siya. Habang tinitik ako ni Brother Francis, i-elaborate ko maya-maya. Iniiwasan ko, pero kahit na anong pilit ko, marami akong inilalabas ng mga suggestion, mabubuting ginagawa. Oo, lahat yan, kanya maganda. Pero itong maliit na to, hindi mo pinapansin. Bigyan kita ng lecture. Bukas naman tayo dito. Regarding ito doon sa monasticism. At may sino nakabasa na ng monasticism? Sino nakabasa? Tama kamay. Monasticism. Ito, mga kapatid. Ano bang title niya, ma? Gusto kong ipakita niyo sa inyo kasi kahit yung bata na walang nagkakarga, may nagkakarga. Pag yung bata, tulad ng anak na, itong batang ito, total isang pamilya tayo ha. Itong batang ito, kung may nahihirapan na maampun. Kakainin ka naman niya. Bagamat ikaw, may time, may kahinaan ka, pero ang nasa puso mo, makatulong sa kapatiran, kahit may mabigat sa side mo, nag-aampun ka pa rin. At yun naman mabigat sa'yo, aampunin din naman. Yun naman nag-aampun na tumutulong naman. At gusto ko, halimbawa, kagaya niya, sa side ko, ako na muna, mayroon akong problema sa sarili kong anak na hindi ko na siya kaya. So, ipapasa ko yan dun sa ministro naman, marami yan sila, na sila naman ang maglagay kasi may bagay akong hindi ko na kaya. Yan yung ginagawa natin, kaya mahalaga itong reckoning. Mahalaga itong session. Tinapunan mo talaga yung pakibasa nyo ang talata. Sabay-sabay lahat magbukas. 1 Corinthians 6:12. Alam mo, pag lumalaki ang nagagawa mo, may kang lumalaking pride. Kanina nararamdaman kong magang, dami kong nagagawa sa loob-loob ko. Pero nung isang maliit na sinasabi sa akin ni Brother Francis, gustong pumalag ng laman ko eh. Ayaw ko, mamaya, itong elaborate ko sa inyo. Tapos, pinipilit kong ipakita yung isang tambak ng nagawa, at marami naman na rin nangyayari, hindi pinapansin. Mayroon siyang pinakikita sa akin na napakaliit na bagay, pero nung makita ko, nakinig muna ako, totoo pala. Ang pinapakita ko sa inyo, may espiritong ganyan, tingin mo, malaki na ang ministry mo. Tapos may kinokorek sa yung maliit, di mo na pinapansin yun ang kokorek sa iyo. Yan pala ay napakalalim at napakasimpleng Nicolaitanism. As well as sa isang family, may nagagawa ka, kompleto na, maganda niya yung pamilya mo, pero may gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Sarado ka na. Nakita niyo kung paano pagkabireyan. So,
So, pakibasa ang 1 Corinthians 6:12. Kailangan lumayo si Brother Francis. Actually, nakikita ko eh. Mas nakikita niya kung ano ang nangyayari sa atin. Mas nakakatulong ngayon yung malayo siya. Marami magulang ang nagsusumikap ngayon. Yung espiritu ng tulungan nakikita ko ngayon sa inyo. Huwag kayong titigil ha, kung kahit kayo nabibigatan, kahit kayo nahihirapan. Yan ang susi. Kailangan lumayo lang sa kanti. Pero binabantayan niya tayo. Tinutulungan tayo ng kapatid. Okay, 1 Corinthians 6:12. Sino magbabasa? 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Tingnan niyo mabuti ha. Hindi ko na ako itatalakayin yung kabila. Naintindihan na natin yan. Walang pwede maka-overcome sa akin kahit sino man. Sabi mo, ibig sabihin ng Diyos lang. Ang lahat ay lawful. Pero hindi lahat ay dapat minamadali. Kung alin ang dapat mauna. Hindi siya dapat unahin. Bibigyan ko na kayo ng sample. Ang aming pinag-usapan ay ito. Ilalagay ko ang term na ginamit niya is a bubble ICU. Sino nakakaalam ng bubble ICU? Isang salita lang yan, naintindihan ko na eh. Yan marunong sa tinatawag na sa mga term na medical term. Ang bubble ICU, ito yung napaka, ano ng bata? Bibidyo pa ako. Yung Ate, oo, video. parang incubator. I-pause ko muna. Ito Ikaw lang mag... kasi yung, halimbawa, yung isang bata, itatayo ko ate ko kayo critical yan yung bata. Marami ang nagbabantay, maraming nag-aalaga sa kanya, binabantayan kung ano ang dapat gawin sa kanya. Halimbawa, may sakit. Titingnan ngayon yung bata. Maraming nag-aasikaso habang siya ay nasa ICU. Ito yung tinatawag na ang isang bata ay minumulasticize muna, nakakulong. May inspirasyon to eh, merong halimbawa isang bata dinala sa isang lugar at iminulasteryo. Maraming nag-alaga sa kanya ng mga doktor o maraming mga kapatiran na nag-alaga sa kanya. Napakaganda niyan. Meron halimbawa naman, isang ehemplo, yung isang bahay, doon pinatira, hindi na malayo, kapatiran na to, realidad to. Marami rin ang nagre-record. Di ba maganda? Maganda, marami nagre-record. Tulungan, bata, matanda. Yung may karamungan dito at may kaalaman sa hukom, lahat nakakatulong para itong batang ito mabantayan. Sineset up, tinutulungan sa pabasa, sa PDP. Makikita nyo. Dalawang mukha ito. Ito ay nasa isang nakakulong sa isang pamilya na kapatiran sa malapit at ito naman ay kapatiran na nasa malayo. Okay. Nakikita nyo ha, dalawang sample kagad yan. Ngayon, there is a certain point in time na itong nasa hospital, dalawa itong nasa hospital na, sinabay ko na time and shadow, ilalabas ito sa hospital. Okay. Paglabas sa hospital ng bata, di ba yan ay binabalon kagakaga at pagdating sa bahay, kumpleto lahat ng reseta yan ng gagamitin kung gaano kahigpit doon, di ba doon sa bubble ICU, walang virus yan, di ba? Walang virus pero todo ang bantay. Pag inilabas yan, mas dapat doble ang bantay kasi may virus sa labas. Diretsuhin ko na. Yung batang inilabas doon sa monasteryo at saka dito, ang mangyayari niyan, mas delikado wag inilabas mo na. Dahil nandyan na ang sanlibutan. Kahit magaling na siya. Kahit hindi pa 100% na magaling, dahil hindi ka gagastos na sumusuntok na sa hangin yung bata bago ilabas dahil magastos ang hospital. Di ba? Pag medyo pwede, Dok, pwede na ko bang ilabas itong anak mo? Hindi pa pwede. Maghintay ka pa ng 1 linggo. Inilabas ngayon na maka 1 linggo. May mga reseta yan, may pantay. At alam nyo ba, kapag ang bata ay nakaramdam ng hindi maganda ulit, apurado ang magulang na ibalik sa doktor sa ospital. Minsan ina-ICU ulit. Nakikita nyo? At mas masakit. Mas matindi ang sakit ng bata.
Nakita nyo? Intensive care unit. Nga pala, naalala ko. So, ibig sabihin, yung bubble ICU, yan yung bata nakalagay ng mga 7 months. Yung bata 6 months. Alanganin. Pinalalaki. Ngayon, dapat dito, mas tutok ngayon ng marami. Kung ano ang programa niya doon, hindi dapat napuputol. Halimbawa, nasa ICU. Ang gamot niya ay mayroon siyang gamot sa ICU na halimbawa antibiotic. Paglabas ba niyan ay aalisin ng antibiotic na reseta ng doktor pagdating doon? May oras. Hindi po pwede kung ano ang gusto mong oras ng painom doon sa inilabas ng bata sa ospital. Dediretsuhin ko na. Dito ako napuruhan. Kaya ako sinasabi sa inyo. Loobin ng Panginoon, hindi ako aalis ngayong linggo to. Nagpaalam na ako doon sa ano. Kung ano ang galaw ng Panginoon ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, hindi ako aalis kasi mahalaga to para sa lahat. At gusto ko sana magtuloy-tuloy tayo. Kasi pwedeng ma-relax pati ako eh. Akala ko okay na. Kung paano, sample ko na. Itong batang ito na nasa monasteryo, kung anong pinagagawa, let's say ito nasa bahay muna. Ipinadala doon sa isang kapatiran, idinadayo ng pabasa, idinadayo sa set-up, idinadayo by PDT. Kung umuwi man ito sa sarili niyang bahay, hindi dapat mawawala yan. Amen pa kayo riyan? Ang gagawin mo, pag tinanggal yung dextrose, inalis lahat, iuwi mo ng bata, tapos na. Nakita nyo? Mas matinding pag-aalaga dapat ang gawin dahil wala yung virus mas marami. Dahil wala na sa ospital. Minsan hindi po pwede tinuturuan kung sino pa yung mag-aalaga dito eh. Hindi po pwede kung sino-sino ang dadampot sa bata na galing sa ICU. Hindi lang magulang, may training. Dapat malinis, sanitize siya. O di ba? Naka-gloves din. May parang nurse ang dating, di ba? O private nurse. O, tama si Sister Linda. Caregiver. Hindi po pwedeng yung galing dun sa pagmamaneho o galing nagtanim ng palay, dadamputin agad yung bata. O, ganon din dito. Ha? Alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo, at least, mabigat to. Kahit sa personal ko, akin na to. Nang ilabas sa JMC, may konti ka ba na lang pa si Dalaga at si Joy nung araw? Gamitin ko ng pangalan, at least realidad to. Nang ilabas yan sa JMC, medyo pino sila. Pero hindi sila pino ng gusto at walang training doon. Fasting, sa fasting, nagnanakaw daw sila ng pagkain para makain, nagutom na eh. Bagamat sila may kalahati, 3/4, na natutunan sa JMC para magkaroon ng kumpara nung nasa sanlibutan sila bago ipakulong doon sa JMC. Pero nung pabalik dito, okay na, umaattend. Relax na ako. Hindi naman na rin sila nagreseta eh. Pero dapat, supposed to be, si Brother Noli, na bayaw ni Brother Jerry Pajarillo, hindi siya nakipag-usap sa akin nung kunin ko yung bata. Kay ate yung bago. May pride ako noon eh. Nakinuha ko sila, tama na yan. Okay na. Malakas na si Dalaga at si Joy. Hindi ako nakipag-usap, pinasalamatan ko na lang siya. Wala rin siya sinabi sa akin, dapat ituloy mo yung yung fasting and prayer. Dapat yung gising nila ng alas 3 na tinuro ko sa kanila, ituloy mo. Relax na ako. Nakakala ko okay na. Nakita nyo? Yun ang nangyari. Nakita nyo? Mabilis, isang pitik lang, pinaalala lang ni Brother Francis sa akin, nakita ko agad. This will be my repentance. Saan niya, lahat ng iyong mga tuturuan, mag-ampun ka man mag-ampun, pero hindi mo itatagos dito sa mensaheng ito, magiging walang kwenta lahat. Nag-revive lang, natuto lang, ang saya, patutuo lang, na may nangyari sa buhay niya. Pero all of a sudden, kakainin din ang kawayan. Pag hindi nagtuloy-tuloy. Amen. Ang question mark ko nga, within a week, kahit ito, personal, kahit kila Uya, within a week, nakailan na kayo ng pabasa report ng bahay, nadadayo. Samantalang doon sa Manghero, automatic, hindi sila kakain pagdating ng bahay dahil malilate na sila sa pabasa. Pero pagdating dito, relax. Pakandi-kandi rin sa loob ng bahay, naghihintay kung anong ulaming masarap.
Nakikita nyo? Hindi ko na ilalayo. Hindi tayo nagkakasundo mga magulang kung ano ang dapat natin gawin. Ito, kaya ko pinapakita, masasayang lahat ng effort natin. Masasayang lahat ng mas 1,000,000 ang mag-ampon sa iyong mag-alaga. Nakita nyo? Bukas makalawa, pag hinatak, tangay na naman. So hopefully, naiintindihan nyo sinasabi ko. We have to continue. Kaya nga sabi niya, all things are lawful. Mahalaga ang lahat ng bagay. Pero meron ka dapat pahalagahan. Let's say, halimbawa, yung kanyang setup ni Oyang na pinupuntahan, okay yan. That is lawful. Pero which is expedient? Alin ang mas dapat minamadali? Diba? Wala na yung reckoning. Natatanong ba natin, halimbawa, yung PDT, ilan ang nagre-reckoning sa kanila roon nung nandun sila? Dito ba nang ibalik ko yan si Oyang at si Yeye, may nag-reckoning pa sa kanila? Wala. Yan ang tanong rin kay Sister Amalia na asawa ko. O, di ba? Ano nang ginawa mo? O, ito halimbawa, gaya kay Kimberly, hindi na kami nagkausap ni Sister, ni Brother Jake at ni Sister, ano mangyari? Hindi ko yan pinost. O, parang sa side ko, naiinis ako ngayon sa sarili ko, maling-mali ako. Hindi man lang ako nakipagkwentuhan kung ano yung ito dapat gawin, pinuntahan ko. Kaya kanina pinuntahan ko siya ng maaga. Paalis na ako bukas, tapos ngayon lang, 1 linggo na. Automatically dapat, wala. At ito, kung may mga alaga man sa kanya, at least sabihin ko ng diretso sa inyo. Kung may mga alaga sa kanya, kay Kimberly, dapat nakipag-ugnayan din para alam niyo yung isusunod na programa. Dahil ako, kung halimbawa yan mapahabak, sayang lahat yung Yun ang simulan. pinaghirapan natin. Magsisisihan lang tayo. Bumalik sa sanlibutan, halimbawa, bumalik sa sanlibutan, matigas ang ulo eh. Ito, ayaw kung magkakaroon tayo ng sisihan. Magbantayan tayo. Magbantayan. Lahat dito may effort, hindi lang ako. Lahat may effort. Hindi lang ako. At maaaring ma-experience nyo yan sa ibang tao. Ma-experience nyo. Pinakikita na ito ng Diyos ang abang maaga. Pinakikita na. Alam mo, napahiya ako kasi binalikan ko lang yung nakaraang panahon ko eh. Yung pagmamatigas ko noon, ayaw ko na makipag-usap dun sa nag-alaga kila Joy, kila Dalaga. Yun ang naging bunga. Pero kahit wala siya, pero may mensahe tayo ngayon. Meron. Yung paalalanan. Kaya sa kanila, pinupunta ko sila, yung sad facts naman, ang nangyari, ayaw magpabasa report noong bahay na yun. Sino pa kaya ang papupuntahan ko dito sa Eno family na kasama sila Oyang at saka sila Yeye at saka sila Kimberly? Sino kaya bubuksan yan? Sino kaya ang pupuntahan nila mag-recon? Wala pa, kundi pasamahan, hindi sila iikot. Samantalang nun, nandun sa Manghero, automatic nakaupo lang ako, naglalakad, kasi maraming naggagay at nagtutuloy. So ito, pagkagaling pala sa Bubble ICU, huwag tayong magre-relax. Otherwise, masasayang yung lahat. Let's say, at gusto ko rin ipakita sa inyo, kilala nyo naman ang pag nagsalita. Pagkagaling ng setup, anong ginagawa? Pagkagaling ng setup, umaten, nag-report, tapos na. Pero wala nang continuity ang gagawin ng bata. Babalik lang sa sanlibutan. Oo, tumayo, nagpatutuko. Ang ganda na nangyari sa amin doon. Ang ganda na nangyari sa amin doon. Pagkatapos dyan, hindi mo itinuloy yung kanyang dapat gawin na, ang tawag dyan, sister, ano? Yung gamot na, yung ano niya? Reseta? Yung reseta, hindi mo itinuloy yung reseta o hindi ka nagpa-reseta, yung bata ma-deteriorate ulit. Yan yung nakita ko. So, yung maintenance, tinatawag naman yun. So, hopefully, ito, sa lahat, sa lahat. Total, hindi pa naman lahat naman nasa ICU. Huwag natin sayangin. Ito, tatapatin ko kayo ha. Ang naramdaman ko before, kaya binawi ko si Dalaga, nalulungkot ako dun sa anak ko. Gusto ko siya lagi kasama. Wala namang masama ron, damdamin ng magulang yan eh. Pero hindi ko nakita yung vision na dapat mas pinagtagal ko siya ron. Na mas na-train siya ron. Wala pa itong malinaw itong hukom natin eh. Hindi pa rin malinaw, sabi ni Brother Francis sa akin noon, kaya ipadala mo na lang sa JMC. Wala pang tutulong, wala pang gagawa. Pero ngayon, sa nakikita ko, nagkakaroon tayo ng tulungan, hopefully, magtuloy-tuloy tayo rito.
So ito gusto kong iparating sa inyo kasi isa itong rebuke ng Diyos sa akin ngayong araw. Kanina maga. Actually, ganito uulitin ko Marami akong isinaside kay Brother Francis ng mga programa na magaganda. At totoo, mag-notebook lahat, magkaroon tayo ng mga ganitong gagawin. At maraming sumusunod. At gusto kong isingit ito, pag hindi tinuloy yung programa, walang mangyayari. Let's say, halimbawa, sila rito, nandito, panay ang ikot. O may pabasa ba kayo? Record ha? Pag ganyan lang mangyayari at hindi sila nakakapag-lecture, hindi naganap yung frontliner, ang inyong daladala, tatama rin yan. Gumagastos ka na ng pamasahe, minsan wala ka na nga pang-ulam na ipapamasahe mo pa papunta Ano ka na? Nararamdaman, mahirap ang finances ngayon pagpasok ng 214. Yung iba, yung pumunta, hindi na makapunta, lalo na si Mena. Kuya Jerry, wala akong pamasahe. O wala akong hindi naman palaging mabibigyan ng pamasahe yan. Pag yung bata, yung isang pamilya, nare-revive siya na nagko-counseling, nare-revive na siya na nagtuturo ng series doon sa isang pamilyang pinupuntahan niya, diyan magkakaroon siya ng burden at conviction. Hindi ako, alam mo si Kimberly, hindi ako pwedeng mawala, sabi niya gano'n, kasi inihintay nila ako. Yan yung sa Manghero. Tinitingnan ko siya, alam mo, masaya na ako. Sasabihin niya, Brother Jerry, mamaya na ako kakain kasi malilate ako, inihintay nila ako ng mga tuturuan ko. Lumulundag yung puso ko. Pero pagdating ko rito ngayon, wala na magpapalundag ng puso ko ulit. Kasi hindi na niya nagawa, kasi hindi na-arrange yung kanyang bakasyon. Ang bakasyon niya rito, ay di, pati siya yan, pati si Giniye. Diba, Amalia? Ano kaya ang bibiling ulam ni ate? Ano kaya ang makikita namin dun sa pupuntahan namin? Bagong mukha, ang papangit kasi nung nakikita ko nung sa pinanggalingan ko Okay yun ang kwentuhan niyan sila. Kaya they are exploring. Isa ito, hindi realidad yan. Huwag na kayo magtago sa akin. Kaya minsan gustong umibas, umatin sa iba. Mayroong nakikita iba. Huwag na kayo magtago sa akin. Mas loko ko sa inyo Diba? Kaya kayo nag-explore doon minsan sa iba, hindi doon sa mensahe. Kasi kahit dito lang sa Kogyo, pareho lang ang kaluluwa ng mayaman at mahirap. Sabi ko nga, yung kaluluwa ng taga-Manghero na ang kinakain ay kamote at saging, pareho lang kaluluwa ng pinakain ay ham at saka lechon. Diba? So, natin to. Gusto ko yung ma-encourage mga magulang. Ito, halimbawa, dun sa isang pamilya na nagbuhos nito, ikontratahin natin yung magulang na siya mismo ay tumulong. Makipag-ugnayan, mag-session ng ang gagawin natin. Ano ang gagawin natin dyan sa kapatid na uuwi? Dinala. Let's say ngayong gabi, nahanap ko si Micah, nasaan? Ano kayang ginagawa niya ngayon? Yung kanya kayang PDD, yung kanyang pagsasaliksik kaya sa bahay, maitutuloy ni Sister Bina at saka ni Brother Jerry Parillo. Realidad yan. Dagdag tayo ng talas itong mga susunod na panahon. I-reckon mamaya. Kasi pag nainip yan, aalis na naman. Sayang, wala naman palang kwenta yung hukom na yan Inampun na nga, wala rin nangyari. Di ba? Nakikita ninyo. So, all things are lawful. Hindi bawal kahit saan ka, pero mayroong expedient. Pag na-establish sa isang kaluluwa, sa isang espiritu, yung ginagawa niyang ganyan, normal na niyang gagawin yan. At gusto ko kayo ma-encourage. Tulungan muna natin yung mga nandito sa ating mga kapatiran. Tulungan muna natin bago tayo mag-enjoy. Ako gusto kong bumikot ulit sa end time. Marami akong imbitasyon. May imbitasyon akong dalawa sa Iloilo at sa Bacolod, sa Cavite, sa Pampanga, sa Samar, sa Leyte. Marami akong imbitasyon. Pero ako ba naman ay hindi ko binabawal yan? Magpapasasa naman kitang-kita yung kagana, yung makikita natin yung kalagitnaan ng mga kapatid natin yung naghihikaos. Para kasi pinili lang. Okay? So, salamat sa inyong pakikinig and I hope maging sa atin yan. Maging inspirasyon natin. So, sige, palakpakan natin ang Panginoon.